Cheers. Problem? Wala. Naiisip ko lang si Junjun. Han, there's nothing wrong with the boy. Okay? Narinig mo naman si Mama. Ang sabi niya, ang kailangan lang ni Junjun, exposure, formal education. Di, enroll na natin siya kaagad. Solve ang problema mo. Okay? Huh? Hindi nga paano kung hindi yun ang solusyon? Paano kung talaga may mali sa anak natin? Walang mali sa anak natin. Pambihira ka naman. Paano magkakaroon ng mali sa anak natin? We're both healthy. Hindi ka naman nagkaroon ng problema nang pinanganak mo siya. Ha? Han, relax. Masyado ka na natetense. Kulang ka sa exercise. Remember, see? See? There's one exercise, Han, I'm sure will really relax you completely. Junjun, sleep na, Junjun, please. Please, sige na naman, tulog ka na kanina Junjun, tulog ka na. Please naman, baby. Sige na naman, Junjun, please. Yaya is very sleepy. Junjun, sige na, matulog ka na, please. Junjun, sige na naman, please. Ma'am, si Junjun ayaw talagang matulog Tulog na yan kanina tapos biglang nagising. Tapos bigla nang nagsimulang uyugin ang crib niya. Ayaw namang paawat. Kapag pinipigilan ko naman tulad ng dati, yung kamay naman niyang kinukursunada. Come here. Junjun. Ruby. Ma'am, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kinantahan ko na hinele-hele, dinasalang ko pa. Ma'am, hindi kaya kinukulam si Junjun? Junjun. Mahal mo pa rin ba ako kahit ganito ako? I love you. And I'll always love you. Kahit ano pang mangyari. But it's so unfair. It's so unfair. Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, ako napili niyang parusahan ng ganito? Anong kasalanan ko sa kanya? Fina, you're not the first woman to have this kind of problem. Marami rin iba diyang hindi na pwedeng magkaanak. And for different reasons. Huwag mong isiping galit ang Diyos sa'yo kaya nangyari ito. Oo noon. Inaamin ko takot ako magkaanak. Dahil hindi ko alam kung kaya ko magpalaki ng bata. Pero ngayon, kung kailan gustong-gusto ko na, kailan sabik na ako, tsaka ako na lamang hindi pwede. Kahit kailan hindi maaari. Dahil napakasakit na biro ito. Alam ko. But if that's what God wants, sino naman tayo para sabihin siya ay mali? Malay mo may iba siyang binabalak para sa atin. Hindi lang natin masasabi ngayon. In fact, nagpapasalamat nga ako sa mga biyayang binigay niya sa akin. I've had a good life all these years. Meron akong maganda at mabait na asawa. Tama na sa akin yun. Pero hindi kita mabibigyan ng baby. I feel so useless. Hindi kita mabibigyan ng anak. Wala tayong baby, Rodel. Ikaw ang baby ko, sweetheart. I'll take care of you.
I'll pamper you. I'll spoil you like a baby. Would you like that? Rodel, Pumwede tayo the last 5 years na walang anak. We will survive the next 20 na kahit tayong dalawa lang. are you sure kaya natin to, sweetheart? For as long as we know we love each other. Kahit ano kaya natin. Esther? Mababaero daw ako. Sabi, makakating labi. Di naman totoo. Mababaero daw ako. Santiago. Ano? Santiago? Sana swerte hindi ako tulad niya, no? Matutupad yung gusto mo kung hindi ka tutulad sa akin. Eh, bakit ho? Eh, high school ang tinapos ko, Kingston. Nung buhay pa ang mga magulang namin ni Ging, puro problema ang mga binigay ko sa kanila. Bulakbol dito, bulakbol doon, barkada rito, barkada doon. Nung namatay ang mga magulang namin, doon ko nalaman na huli na pala ang lahat. Isang kahit santo ka ang ginawa ko para mabuhay lang kami ni Ging. Miski paanong gawin ko, para kaming hinahabol ng kamalasan, ng kahirapan. Kaya mahal ko to si Ging. Kahit anong trabaho pinasok ko. Legal o illegal. Eh, Mang Joel, ano ba talaga nangyari kay Ging? Nung 6 years old pa lang ito si Ging, nagkalagnat siya. Matinding lagnat. Paulit-ulit hanggang sa na-hospital siya. Ngayon, nung makalagpas na siya doon sa krisis, eh, hindi na siya makalakad hanggang sa pinaphysical therapy namin siya. Ang tawag daw doon sa sakit niya encephalitis. Nagkaroon ng impeksyon ng kanyang utak. Ganun ho pala. Mang Joel, uwi na ako. Gagawin ko pa kasi assignment ko eh. Ging, bukas na lang ha. Tatawid naman ako sa lambre. Ko bilian Iago. Gusto mo yung salamin? Yung ganon? Noon. Sige.